Magandang araw sa inyo at tayo ngayon ay mag-aaral ng banal na kasulatan. At inanyayahan ko kayo na kayo ay makasama ko sa pag-aaral na ito. At ngayon ay nakaka-general quarantine pa rin tayo at tayo ay talagang natalaki natin kahapon yung tungkol sa stress. At siguro naman ay hindi na kayo masyadong na-stress ngayon. At nihiling natin na sana'y maging maginhawa ang ating kalagayan sa mga susunod pang mga araw na tayo po ay maging maganda ang ating mga kalagayan sa tahanan. Makabalik tayo sa ating mga dating ginagawa, sa ating mga trabaho at sana naman ay maging normal na ang kalagayan po natin. Ngayon sa ating pag-aaral ng Biblia ay makikita natin na sa mga maraming pagkakataon na mayroong mga kahirapang dumarating sa buhay ng isang tao na maaring makaramdam ka ng kawalang pag-asa, na napapunta ka sa isang kalagayan na para bagang napakahirap talaga. Siguro marami tayong sa ating mga kababayan ay siguro ganyan ang naging karanasan sa pagdating nitong pandemya. Nagtatanong tayo ano ang mangyayari sa ating buhay at para bagang iniisip natin, uy, nandito na ako sa kalagayang ito na napakahirap. At ang Biblia ba ay mayroong binibigay na kasiguraduhan o isang bagay na sinasabi nating magpapaginhawa ng ating pakiramdam. At sana po ay ganyan nga po ang ating nararanasan. Kahit papaano ay mayroon tayo pong pakiramdam na maginhawa naman at payapa ang ating kaisipan. Dito po ang ating pag-aaralan ay isang kasaysayan, isang kasaysayan ng isang lalaki na nakaranas ng kawalan ng pag-asa. At kung inyo pong babasahin sa ikalawang Samuel, Kapitulo 4, talatang 4, nakalagay po doon na itong si Mephibosheth ay mula sa pagkabata niya, siya po ay nalumpo. Napakahirap po niya nung siya po ay malumpo. Mula sa pagkabata mo, ikaw ay lumpo, ay mahirap pong kalagayan niyan. Isipin po ninyo, hindi mo magawa ang mga bagay na ginagawa ng isang normal na tao. Hindi ka makalakad at siguro gusto mong tumulong sa pamilya mo, makapagtrabaho ka ng maganda ay hindi ka makapagtrabaho sapagkat may kapansanan ka. Napakahirap po niyan. Ang pangalan po niyan ay si Mephibosheth. Siya ay nang tumakas siya sapagkat natalo sa gera ang kanyang sambahayanan sapagkat yung kanyang lulo ay si Saul. Ay tumakas sila at habang sila tumatakas ay karga siya ng kanyang yaya, siguro ay natisod ito, ay nabitawan, ay bumagsak siya at sa kasamaang palad yung spinal cord niya ay nasira. Yun ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Napakahirap. At nang siya tumakas ay dinala siya sa isang lugar na kung tawagin ay Ludibar. Ito pong pangyayaring ito sa wikang Hebrew kapag nakabasa ka ng salitang lo, ang ibig sabihin nito ay wala, Dibar, pastulan, Kaya ang Ludibar ay isang lugar na walang pastulan. Ibig sabihin, isang lugar na walang sumisibol na mga halaman. Nakatira ka na ba sa isang lugar na walang sumisibol na halaman? Ang mga tao sa kanyang sa likas nating kagustuhan na maginhawa ang buhay natin, doon tayo tumitira sa isang lugar na may pagkain. May halaman, pwede kang maghalamanan, may tubig. Sapagkat ito'y walang pastulan, ibig sabihin ay walang tubig. Ito'y salita ito na ginagamit noong unang panahon upang ilarawan, yung salitang Ludibar, upang ilarawan ang isang lugar na disyerto. Yung walang nabubuhay na tanim, walang tubig. At doon siya tumira. Kaya dito sa ikalawang Samuel, ang kapitulo ay nasa kapitulo 9.
Sapagkat na kung ating makikita, bago mangyari ito, nang buhay pa si Jonathan na kaibigan nitong si David, ay meron silang tipanan na magpapakita ng kabutihan sa kanilang mga pamilya, sapagkat sila ay magkaibigan. Kaya si David dito sa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 5, ay sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil sa kay Jonathan? Dahil si Jonathan ay kaibigan niya. At ang may isang lingkod na sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David at sinasabi ng hari sa kanya, ikaw ba'y si Siba? At kanyang sinabi, ako nga ang si Siba. At sinabi ng hari, wala ba kayang natitira sa sangbahayan ni Saul upang ating mapagpakitaan siya ng kagandang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. At sinabi ng hari sa kanya, saan nandoon? At sinabi ni Siba sa hari, narito siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Ludibar. Yan. Na magkagayon nagsugo ang Haring David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Ludibar. Itong si Mephibosheth ay nanirahan sa Ludibar. Nang ibig sabihin ng Ludibar ay isang lugar na walang nabubuhay na halaman. Napakahirap na lugar. Isang lugar na kung doon ka titira ay parang walang pag-asa. Anong ikabubuhay mo doon? Sa kabila ng walang nabubuhay na halaman, walang tubig, napakahirap ng tubig, siguro ay malayo ang iigiban mo para makakuha ka ng tubig at iimporta ka ng mga pagkain dahilan sa walang sumisibol na damo doon o ng mga halaman. At bukod pa dyan, si Mephibosheth ay pilay, hindi siya makapagtrabaho. Ibig sabihin, sa buong buhay nito ni Mephibosheth, nung siya ay mula sa kanyang pagkalumpo, nung sila ay tumakas, hanggang siya sa naglumaki na, ay namuhay siya ng isang buhay na napakahirap. Kung ilalarawan ang buhay ni Mephibosheth sa buhay natin ngayong quarantine, walang binatbat yung buhay natin sa quarantine. Nakakakain tayo, nakakainom tayo, kahit papaano ay sagana pa rin tayo sa tubig. May panahon lang para tayo'y makabili. Hindi kagaya dati na araw-araw ay pwede kang lumabas. May araw na pupunta ka sa palengke at yung araw na yon ay makakabili ka. Pero sa lugar na walang tumutubong halaman at walang tubig, mahirap doon. Lalo pa kung ikaw ay mayroong kapansanan at hindi ka makapagtrabaho. Napakasama ng loob mo na gusto mong gumawa para sa sarili mo, umaasa ka na lang sa iba dahil sa ikaw ay may kapansanan. Isipin mo kung gaano kasama sa kalooban niyan ang naranasan nitong si Mephibosheth. At yung Ludibar ay isang lugar na kung saan ay isusumpa mo. Parang ayaw mo nang tumira doon. Sa lugar na yun, sa Ludibar. Siguro sa ating karanasan ngayon sa pandemya, ang pinakang Ludibar natin ay itong COVID-19. Nakaranas tayo ng pandemya at ang buong bansa ay nasa quarantine. Yun na ang pinakang Ludibar natin. Ibig sabihin ay mababang klase ng kahirapan pa itong naranasan. Pero kahit mababang klase ng kahirapan, ay kahirapan pa rin niya. At pero hindi natin nga maitumbas o hindi natin maitulad sa karanasan nitong si Mephibosheth na siya doon ay nanirahan sa lugar ng Ludibar. Isang lugar na disyerto, walang halaman, walang pagkain at walang tubig. Hindi lang natala sa Biblia kung gaanong paghirap ang naranasan niya o kung siya ba'y nakapagreklamo, hindi na naitala sa Biblia. Pero tayo ngayon, maginhawa pa ang buhay natin, nagrereklamo na tayo. Sapagkat naiinip tayo, yung ating mga ginagawa dati ay hindi natin nagagawa. At si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay naparong kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang. Sinabi ni David, Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Yan. At makikita
ito mismong si David ay kinuha itong si Mephibosheth sa Lodebar. Ano ho? Alam ninyo, ang kasaysayan ito ay pagpapakita para itong sumasalamin o isang metapora ng kasaysayan ng mga tao. Kung saan ang ating Panginoon Diyos ay hinahango tayo mula sa isang mahirap na kalagayan. Kagaya ni David, hinango si Mephibosheth sa mahirap na kalagayan doon sa Lodebar. At sa atin ngayon, ang mahirap na kalagayan natin ay itong pandemya. Sana'y may pagkakataon na nararanasan natin sa ating buhay na hinahango tayo ng Panginoong Diyos sa pandemyang ito. Sapagkat ito isang metaporya, yung kalalagayan ni Mephibosheth ay isang metaporya na ang Diyos ay hanguin ang kanyang mga anak sa isang mahirap na kalagayan. Doon sa Lodebar na kanyang kinasasadlakan. At ang Lodebar nga natin ngayon ay itong pandemya. Pero yung iba, hindi lamang itong pandemya ang kanilang Lodebar. Ang Lodebar pa nila, kung halimbawa ay bukod sa pandemya, ang problema pa nila halimbawa ay sa kanilang mga anak o kung ano pa man, sa kanilang pamilya, yun yung kanilang Lodebar. At kailan tayo nakaranas tayo hinango ng Diyos? O may makakapagsabi ba sa inyo na sa kabila ng pandemyang ito ay nararamdaman ninyong hinahango kayo ng Panginoon Diyos sa kahirapan? Yan. At maraming nagpapatutuo na hindi nila tinitingnan ang mahigit 2 buwang quarantine. Mahigit 2 buwang walang trabaho. Mahigit 2 buwang hindi magawa ang ibang mga gusto. Ang tinitingnan ng marami sa ngayon ay sa mahigit 2 buwan na naka-quarantine, subalit hindi pa rin pinabayaanan ng Panginoon at ang Panginoon ay hinahango pa rin tayo sa mga kahirapan ng ating buhay. At mapapansin ninyo, ang dahilan kung bakit hinango ni David si Mephibosheth sa Lodebar, sa isang mahirap na kalagayan, ay sapagkat ang ama ni Mephibosheth ay kaibigan ni David. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na kung ang sino mang kaibigan ni Jesus na anak ng Diyos ay ituturing ng Panginoong Diyos at pakikitaan siya ng kabutihan. Halimbawa, dito po sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 14, marami pong mga talatang ganito na magkakaparehas. Subalit ito lamang ating titinan, 14 Sabi dito sa 13 at 14. Juan 14, 13 at 14. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsingi ng anuman sa pangalan ko, ayon ang aking gagawin. Yan. At dito sa 15, talatang 16, Juan 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at kayo aking inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Yan. Sapagkat tayo ay kaibigan ni Jesus, sumasampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ano man ang hingin natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay ibibigay ng Diyos Ama. Bakit? Sapagkat may relasyon tayo sa kanyang anak. Ganun ang nangyari kay Mephibosheth. Kaya siya hinango ni David sa isang madilim na kalagayan, masamang kalagayan, sapagkat ang kanyang tatay ay kaibigan ni David. At sa katulad na pangyayari, sapagkat kaibigan natin si Jesus at sumasampalataya tayo sa Kanya, ang Ama kung anong hihingin natin at ang anong pangangailangan natin at hihingin natin sa Kanyang pangalan
ay ipagkakaloob sa atin. Ngunit may talata sa Biblia, bakit hindi pa kayo tumatanggap? Nasabi ng ating Panginoon Hesus, sapagkat ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Ay gustong gusto na pala tayong bigyan ng Diyos ng ating pangangailangan, hindi maibigay sapagkat hindi naman pala tayo humihingi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gusto nating mapaganda ang kalagayan natin, matigil itong pandemya, ay hindi natin hinihingi sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kahit gustong ibigay, ay hindi pa natin natatanggap. Kaya ang isang paraan para mahango sa ludibar sa isang malungkot na karanasan ng iyong buhay, ang una ay dapat maging kaibigan mo si Jesus. At ikaw bilang kaibigan ni Jesus, ang Diyos Ama, ano man ang kailangan mo at hingin mo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay ibibigay sa atin. Ang Panginoong Diyos ay handang ibigay lahat ng pangailangan. Si Mephibosheth ay galing sa isang lugar na walang halaman, walang pagkain, walang tubig. Subalit nang hinango siya ni David, sa kanyang kalagayan, anong sabi? Mula ngayon ay kakain ka sa aking hapag, kasalo ka. Tingnan natin sa 2 Samuel 9, nakalagay po dito. Ang sabi dito ay talatang 7 ng kapitulo 9. Ang sabi dito sa huling pangungusap, talatang 7. Ang sabi dito, at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. Kumpletuhin na natin ang buong talatang 7. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob. Ayan. Sabi dito, dahil kay Jonathan na iyong ama at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. Yan. Mula noon ay nang kinuha siya ni David sa ludibar, araw-araw ay doon na siya kumakain kasama sa hapagkainan ng hari. Yan. Ang sabi doon sa Pilipos 4, ano po doon nakalagay? Sapagkat isusupply ng aking ama ang lahat ng aking pangangailangan. Ang aking Diyos ay isusupply ang lahat ng pangangailangan. Napakaganda pong talata po nito. Yan. Kaya dapat nga po na dito sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Nakalagay po talaga yan dito sa Biblia. Pinupunan ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Ngayon ang naranasan ni Mephibosheth nang kinuha siya ni David. At pag hinango tayo ng Diyos sa isang kalagayang na mahirap, kagaya ng naranasan natin ngayon, huwag kang magtaka sapagkat ang Panginoong Diyos ay bibigyan ka ng lahat ng pangailangan mo. Hindi ka mauubusan ng pagkain at ng inumin. Kaya kayo magtataka kahit walang trabaho, kayo patuloy pa rin nakakain, nakakainom. Sapagkat ang Panginoon ay sinusuplayan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay ganon para sa atin at ganon din ang ginawa ni David kay Mephibosheth. Lahat ng kailangan niyang pagkain, doon siya sa table ni David lagi kumakain. Yun ang pangalawang puntos ng pangyayaring yon. Pag hinango ka ng Diyos, hindi lamang ikaw ay tatanggalin sa isang mahirap na kalagayan, kundi pangalawa ay ibibigay ang pangailangan mo. At ang pinakamaganda, si Mephibosheth ay tinuring ni David na kapamilya. Parang parte ng kanyang sambahayan. Sa katunayan ay doon na siya lagi kakain sa hapagkainan ng hari. Nang kumakain lamang doon araw-araw, maliban doon sa mga inimbitahan,
Ang palagiang kumakain doon ay yung miyembro ng pamilya. Ang talatang yun ay nagsabi ng sinabi ni David na dito ka kakain palagi sa aking hapagkainan. Ang ibig sabihin nun ay itinuring ni David si Mephibosheth na pamilya. At ang Diyos ay gayon din. Itinuturing tayo ng Diyos na pamilya kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Yan. Kapag tayo sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesus, ituturing ng Diyos na tayo po ay Kanyang pamilya. Napakaganda po ng karanasan na ito. Si Mephibosheth ay hinango ng Diyos ni David sa Ludibar. Tayo naman hahanguin ng Diyos sa Ludibar na ating kinalalagyan itong pandemya. At kapag tayo ay hinahango, si David ay bukod sa paghango niya kay Mephibosheth sa Ludibar, binigay ni David ang pangangailangan ni Mephibosheth, lahat ng bagay. Ang Diyos ay ganun din. Pag tayo hinango niya sa pandemyang ito, lahat ng pangangailangan natin ay hindi magkukulang sa araw-araw. Si David ay tinuring si Mephibosheth na kapamilya. At tayo bilang nananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ang Diyos Ama ay ituturing tayong kanyang sambahayan. Kaya sabi dun sa Pedro 2:9, tayo ay isang lahing makasaserdote, bansang banal, makaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay kasama sa makaharing saserdote at tinuturing tayong bayang sariling pag-aari ng Diyos. At sana po ay sa kabila ng pandemya na naranasan natin, ay maging kaisipan po natin ang bagay na ito na hindi po natatapos ang ating buhay sa mahirap na kalagayan. Kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus na bugtong na anak ng Ama, walang pagsala na ibibigay niya. Hanguin tayo sa isang mahirap na kalagayan ng una. Pangalawa, ibibigay ang ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At ang pinakamaganda, ang pangatlo, tayo ituturing na anak ng Diyos at tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Nawa, masihan tayo sa mensahe na ito na bagamat tayo ay nasa Ludibar sa panahong ito dahil sa pandemya, tayo naman ay makakaranas ng kaginawahang ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Muli po ay magandang araw sa inyo at tayong lahat ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos.